devices. These are devices wherein you are sending information papunta doon sa computer. Pagka naglalagay ka ng information sa computer, kaya nga input device. Okay? Now, the output devices, these are devices na naglalabas ng output doon sa computer. For example, mga monitor, speaker, those are output devices. And for the process devices, ito yung mga device or components wherein nagpa-process ng information. Ano ba yung mga components? Nagpa-process ng information. For example, yung CPU, hard drive, RAM. Yun yung mga components na nagpa-process ng information. Okay, yung difference nila ng tatlo. Okay, now, skip na natin to. Okay, this one. The ESD or the electrostatic discharge. So, ano yung pwedeng gawin ni electrostatic discharge doon sa computer mo? Possible na i-damage yung computer mo kapag nag-discharge ka ng ESD doon sa computer mo. So, you will not know kung meron ka bang charge unless dumikit ka sa isang bagay na madi-discharge ka. Okay? So, huwag nyo natandaan yung 3,000 volts. Ay, hindi naman lalabas yan. Skip na natin to. Okay, now, this is important. The form factor of the cases. Okay? So, tandaan ninyo yung pinaka-common yung apat. Yung horizontal, full-size, compact, and all-in-one. Okay? Pag sinabing horizontal, ito yung mga nakapahiga. Mga pahiga na computer, mga sinauna. Okay? Mga lumang computer. Horizontal yun. Pag sinabing full size, ito yung ginagamit natin ngayon. Yung mga common na ginagamit natin sa mga bahay, sa mga trabaho, full size tower yun. Yung compact tower naman, ito yung sa mga industry. Mga ginagamit, for example, sa mga BPO company, compact tower yung mga ginagamit nila. Yung mga pang business type. Okay? Kapag all-in-one, halimbawa ng all-in-one PC, yung iMac ni Apple, sinabing all-in-one, nakalagay na yung system unit mo doon sa monitor mo. So para siyang laptop, pero desktop PC pa rin siya. Okay? Kung sinabing all-in-one. Okay? Next. Now, for the power supply, we have form factors. Kung yung tandaan yung form factors, hindi naman importante yan. Hindi naman nakasama doon yan. Advanced technology, ATX, ATX12 o sa TBS 12B. Ang importante na malaman nyo sa power supply is ano yung mga connection na meron sa power supply. Ano yung mga connection na meron sa power supply? Yung PATA, o yung mga sinauna, yung mga luma. Yung SATA para saan yung SATA? Hard drive. Diba? And then yung 6 and 8 pin. 6 and 8 pin para sa GPU or video card. And then yung 24 pin para sa motherboard. And yung 4 pin para doon sa CPU. Kaya yung dapat natandaan ninyo kung para saan yung bawat pin ng power supply. Yes, here. Diba sir, may 8 pin rin para sa CPU? Merong 8 pin para CPU. CPU can be 4 or 8 pin. Okay? Pero commonly, 4 pin. Pero may 8 pin din. Baka kasi malito kayo bigla. Nabawa, may tanong, sabi niya, where does the 8-pin connector from the CPU or from the power supply connect? Tapos nakalagay doon, GPU, CPU, ano yung pa-priority ninyo doon? Ano pa-priority ninyo? Kung bawa, dalawa yung gano'n. Ano ilalagay ninyo? Jason Gomez. Sino tong Jason Gomez? Last week yun ba to? Sa C105 yan sir. Bakit nandito to? Saan galing to? Bakit may C105? Ano ko nga lang? Wait lang. May C105. Teka lang, bakit baka may naligaw dito? Sino yung taga-ibang section dito? Teka lang. Baka may taga-ibang section dito. Kayo maingay, sa atin lang to. Dapat kayo yung kaya sa exam. Kaya kayo mag-review. Okay? Dapat sir, tingin ang sagot.
Up. Okay, next. Okay, tuloy natin. Okay? So pag 6 or 8 pin, ang priority ninyo yung sa graphics card. Okay? Pag 4 pin, sa CPU. Okay? Alam mo yung nag-chat. Okay, tuloy natin. Okay, ito yung mga connector. Yan. Pag sinabing auxiliary power connector, ito yung itong 4 pin to 8 pin auxiliary power connector. Typically, yan yung nilalagay doon sa CPU. Okay? Yung 6 or 8 pin, yun yung sa power connector, PCIe power connector. Nilalagay yan sa mga video card, network interface card, yung mga typical na nilalagay yan. Okay? 24 pin, alam nyo na yan. SATA, alam nyo na rin yan. And yung Molex. Sige natin ito. Yan. Okay. Now, for the power supply voltage, ito yung pinaka-common, 3.3, 5 volts, and 12 volts. Skip na natin to. Skip na natin yan. Let's go with the motherboard. Okay, for example, the question is, ano yung kino-consider, ano yung main component na kino-consider kapag umipili ka ng computer case? Ano yung sagot? Ano yung component na kino-consider? That's correct. The answer is motherboard. Okay? Dapat palaging kino-consider sa pagbili ng case is yung motherboard. Tandaan nyo palagi yan. Okay? So, ito yung major components ng CPU. CPU, yung RAM, expansion slots. Sa expansion slots, tandaan nyo, doon nilalagay yung mga PCIe cards. For example, yung sound card, network interface card, video card, hindi ka na nalagay doon. At the same time, yung BIOS, doon din nakalagay sa motherboard. SATA connectors, ano yung kinoconnect sa SATA connectors? Ano yung kinoconnect? Yung HDD. HDD, SSD and hard drive, sir. Mga hard drives, no? Mga drives ang nilalagay sa SATA connector. Internal USB connector. Yung chipset, para saan yung chipset? CPU. Oh, no? Hindi ang chipset, ang CPU. What's the chipset? Ang tanong, para saan yung chipset? Para saan yung chipset? Motherboard. Para saan yung chipset? Bawa, tanong niya, what is the purpose of the chipset? Sa motherboard yung chipset. No? Ngayon ang tanong, what is the purpose of the chipset? Anong sagot? Flow data, sir, ng mga components sa motherboard. Okay, wrong. Tama po is to regulate or to control the connection of the components on your motherboard. Tandaan ninyo to. Ano ba yun? Okay? Ito yung sa chipset ninyo. So, si chipset yung nagko-control kung paano mag-interact yung mga components mo sa computer. Tandaan ninyo yan, ha? Yung kakalimutan. Okay? And chipset consists of two types, North Bridge and South Bridge. Tandaan ninyo, kapag North Bridge, ito yung mga mabibilis. Okay? Na connection. Kapag South Bridge, mababagal. Okay? Parang ganito lang yan. Ganito na yung dyan, para hindi nyo makalimutan. Di ba may tinatawag tayong North Luzon saka South Luzon? Sa North Luzon, mga Pampanga, Pangasinan, walang masyadong traffic kasi konti lang yung tao, kaya mabilis. Sa South Luzon, nandun yung Manila, Laguna, Cavite. So maraming tao doon, kaya mabagal. Okay? So pag North Bridge, mabilis. Kapag South Bridge, mabagal. Maliwanag. Okay? Hindi brain ng motherboard. Hindi brain ng motherboard yung chipset. Okay? Ang pinaka-brain niyan is yung CPU. Teka lang, labihin niya. Sa ang section mo, labihin niya. Section mo, labihin. Lapit natin. 102, okay. Baka may naliligaw dito. Tandaan ninyo, pag North Bridge, baka mabibilis. Kapag South Bridge, mababagal.
Okay? Now, let's go with the form factor of the motherboard. ATX, micro ATX, and mini ATX. Pinatandaan to. So, tandaan ninyo, ang pinaka-main consideration kapag pumipili ng computer case is yung form factor ng motherboard. Okay? Next. Okay, skip na natin to. Tandaan nyo lang to. Yung dalawang packaging ng dalawang architecture ng CPU, VGA and LGA. Okay, dalawa lang, VGA and LGA. Wala nang iba. Ito yung pinaka-architecture ng mga CPU. Next, for the cooling system, skip na natin to. Okay, ito. Read-only memory and random access memory. Sa read-only memory, ano yung typical na nakalagay kay read-only memory? Commonly, ano yung nakasave sa kanya? Hello? Ano yung nakasave kay read-only memory? No? It's correct, yung BIOS. Okay? BIOS ang typical na nakasave kay read-only memory. Si random access memory naman, ginagamit ko, for example, kung may ginagawa kayo sa computer ninyo, no? So para mabilis yung communication between the memory and the CPU, ilalagay yung ginagawa ninyo doon sa RAM ninyo. Okay, for example, nagbabrowse ako ng Google Chrome. Siyempre, from time to time, may ginagawa ako, di ba? So para mabilis yung pag-retrieve ng information, ilalagay siya doon sa random access memory. Okay? Kaya nga, di ba, si random access memory, sa kasi CPU, saan nakakonect? Saan chipset nakakonect? Ha? Short bridge kasi fast connections. Okay? Next, skip na natin to. Skip na yan. Skip na to. Skip na rin natin to. Skip na yan. Okay. At mga adapter cards, sound adapter, so typically, nilalagay ito sa PCIe and PCI. Okay? Rin natin to. Okay, now, ito, yung mga optical drives. Okay? Pag sinabing non-volatile storage of data, ano ibig sabihin? Pag non-volatile or non-volatile, ano ibig sabihin? Non-volatile. Hindi need ng kuryente, hindi. Kailangan pa rin ng kuryente para mag-function. Pag sinabing non-volatile, hindi siya nabubura. Kahit na patayin ninyo yung computer. Eh, yung RAM, that is a volatile storage of data. Kapag pinatay mo yung computer mo, mabubura na yung laman ng RAM mo. Wherein, sa mga hard drive and SSD, hindi siya ganun. Kahit patayin mo yung computer mo, nandun pa rin yung data mo. Okay? Natin to. Natin to, semiconductor, SSD. Kanina yan. Okay. Ito, video ports. Okay? Ano yung ginagamit natin, ano yung mga old model na connectors, alin sa mga to? Yung mga sinauna. VGA and isa pa, RCA, yung dalawang yun. Okay, yung mga bago ngayon, yung DVI and HDMI. Saka yung DisplayPort, itong tatlong to, yung mga ginagamit ngayon. Thunderbolt, typically sa mga iPhones or mga Apple products. Okay? Pero ang tanong, for example, what is the most common cable for video? Ano sagot ninyo? VGA? The answer is HDMI, hindi VGA. May HDMI ang sagot. May tanong yata ganun sa pero bang ganun tanong? Sa ano pangalan nito? Nag-join na naman na ibang section yata ito. Merong tanong na gano'n sa chapter exam. Hindi ako nagkakamali. Okay? HDMI yung sagot doon. Okay? Iwan na natin ito. Iwan na rin natin yan. Pag sa yung mga input devices, tandaan nyo itong mga ito. Okay, basta alam nyo dapat. Skip. Okay na ito. Bigger. Okay. Di pa na tayo ng chapter 2. Okay? At tandaan ninyo, basta sa chapter 1, ang kailangan nyo tandaan yung mga main components ng computer. Okay?
mga main components ng computer. And yung function ng component. So for example, meron tanong, what is the main purpose of the graphics processing unit? Ano yung sagot nun? Ano yung sagot? Halimbawa, ang tanong, ano yung main purpose? Correct, mga video, main, editing, editing yung maganda. Rendering, yung mga tamang sagot. Ay yung pinaka-purpose ng GPU. Kasi kung video, pwede rin mag-display yung video, yung motherboard kasi may built-in naman yun. So, kasi ang tanong dyan, choose the best answer. So yung pinaka-best na sagot dapat yung sagot ninyo. Okay? Now, lipat tayo sa chapter 2. Chapter 2. Baka may naliligaw na naman na ibang section. Meron, sino tong kalisaan? Aaron. Sino tong kalisaan na to? Anong section to? Kalisaan. Hello? Hello, sino makakasagot sa akin? Kalisaan, Aaron. Hindi rin namin alam, sir. Sino nagbigay ng Sino nagbigay ng ng ibang link sa ibang section? Bakit may 105? Iba kasi yung exam nila. Iba yung exam nila sa exam natin. Iba yung teacher nila. Maliligaw sila niyan. Iba naman yung exam na lalabas. Sino nagbigay ng link sa ibang section? Sino nagbigay ng link sa ibang section? Wala nga amin. Sino nagbigay ng link? Ba't pinamigay mo? Iba yung teacher ng mga yun eh. Iba yung exam nila. Okay. Next time, kapag may binibigay ako sa inyo, itong bibigay sa ibang section. Tulungan ko na nga kayo kasi marami kayo. Puro major exam kayo bukas kaya tutulungan ko na kayo. Pinamigay nyo pa sa ibang section. Dapat yun yung pinamibigay. Okay, let's continue. Now, let's go with the PC assembly. Okay. Skip natin to. Bring yan. Ito, halimbawa yung tanong, ganito. Ano yung, patawag dito? Anong component or anong material yung ginagamit para ilagay yung motherboard dun sa case? Ano yung sagot? Screwdriver. Pagkalas shaitan, inano po, screwdriver ka no? Okay? The correct answer, tama si Mr. Duya. The correct answer is stand-off sa mga screw. Okay? So yun yung ginagawa para yun yung ginagamit para ma-mount yung motherboard dun sa case. Now, another question. What is the purpose of the standoff in the computer case? Ano yung trabaho niya? Bukod sa pag-mount ng motherboard. Para di magdikit sa case. That's correct. Tama na naman si Mr. Duyan. Para hindi dumikit yung case doon sa motherboard. Okay? Yun yung tamang sagot. Okay? Now, ulitin ko na naman, okay? So, ang nagdidictate kung anong case yung gagamitin is yung motherboard, yung pinaka-main. Okay? Na nagdidictate.
Ito, another question. Ano yung pinaka-main consideration sa pagbuo ng computer o yung pagbuha ng mga computer parts? Ano yung pinaka-consider na component? Ano? Budget. Budget doon. Power supply, sir. Hindi, ang tanong niya, anong component yung pinaka-consider kapag bubuo ka ng computer? No? Ang tamang sagot is motherboard. Okay, di ba kapag bibili kayo ng component, for example, yung CPU, lagi ninyong check kung yung socket ba niya is pwede dun sa motherboard na gagamitin mo. Okay, another thing, halimbawa, yung PCIe o yung bibili kayo ng video card, yung bang video card na bibilihin mo is yung connector niya is pwede ba sa motherboard o kaya naman yung RAM. Okay, kung DDR3 ba or DDR4. Okay, kumbaga, ang pinaka nagdi-dictate kung ano yung gagamitin mo ng mga components is yung motherboard. Okay? Tuloy natin. So, yung ano ko pa, mawawala yung PowerPoint mo. Yan. Okay, skip na natin to. Skip na rin natin yan. Okay, start off. Skip na rin to. Transmission delay. Ito, tandaan nyo to. Yung computation. Okay, halimbawa ito. The frequency of the buzz is measured in megahertz. Okay? Excuse me. So, the frequency at which a CPU operates is determined by applying a clock multiplier to the FSV speed. So, para malaman mo yung frequency wherein mag-ooperate yung CPU mo, ang gagawin mo is i-apply mo yung multiplier mo, i-multiply mo yung clock dun sa FSP. So for example, kung CPU mo ay tumatakbo ng 3,200, i-divide mo siya dun sa speed ng FSP. Okay? So for example, kung 3,200 yung pinaka-speed ng processor mo, tapos meron kang 400 MHz, gawin mo 3,200 divided by the 400. So, makuha mo 8. So, 8. Yung CPU mo is 8 times faster than the FSP. Okay? Most likely, ganun din naman yung tanong kung meron dito na ganun yung tanong. Tandaan ninyo, i-divide ninyo yung 3,200 or yung speed ng processor dun sa speed ng FSP. Para malaman ninyo kung gaano kabilis yung pag-process ng CPU or yung pag-operate ng CPU. Okay? And then yung 32-bit and 64-bit, tandaan ninyo, yung anong bit nag-ooperate yung processor, dalawa lang naman, 32 and 64-bit lang. Okay? Next, skip na natin to. Skip na rin yan. Ito. Tandaan ninyo to, yung mga drive bay. Okay? Halimbawa, ang tanong niya ganito, what is the common weight of the hard drive in the drive bay? Drive bay measurement niya. So, ang sagot doon is, ano sagot? Ayan o, 3.5 inch. Okay? Tandaan nyo itong mga itong partner. Okay? Another question. Okay, ito ang tanong. Ano yung unang gagawin mo? Ano yung unang gagawin mo kapag bubuo ka ng computer? Ayun yung tanong. Halimbawa, ganun yung tanong. What is the first thing that you will do? Ano sagot? So, Ano yun, sir? halimbawa yung tanong. Ano yung unang gagawin mo kapag bubuo ka ng computer? Papa-code. Papa-code? Ano mo nang gagawin? Dapat po sir may pera. Tanggalin sa box. Bubuksan yung yung case. Hindi. Ang unang gagawin is to collect muna yung mga component na kailangan mo. Pati yung mga tools na gagamitin mo. Siyempre,
Anong bubuin mo kung wala ka naman component? Ano yung pambubuo mo? Kung wala ka mga tools. So, ano una mong gagawin is to collect muna yung mga component na gagamitin mo. Tapos, yung mga tools na kailangan mo. Okay? Kasi yung mga tanong, kung gusto niya, ang mga tanong, puro situational questions. Okay? So, another example, ito pa. What time? Okay, meron kasi yung question bank. Okay? So, halimbawa, tanong, what is the primary function of the power supply unit in a computer? Ang sagot? Regulate siya. Ano? I-regulate yung power. Hindi. Ano pa? Hindi yun ang sagot. Primary function of the power supply. Ang sagot? Ha? Convert Provide- AC to DC. Hindi. Provide power. Yung tamang sagot. Provide power to the motherboard or to the components. Okay? Another question pa. Halimbawa. Ito. Ano to? What should you use to clean the surface on a CPU before applying to the thermal paste? So ano daw yung ginagamit na panglinis? Tissue? Hindi. Sinabi ko to. Sinabi ko sa laboratory to. Oh, ayun. Tamang sagot ay alcohol. Pero ano yung specific alcohol? Sinabi ko sa klase to nila natin ginawa. Ano yan? That's correct. Isopropyl alcohol. Okay? Isopropyl alcohol ang tama. Okay, tandaan nyo yan. Next. Halimbawa, ang tanong, biglang nagsha-shutdown yung computer mo without any error or any notification. Ano ang problema? Inunod ng magulang. That's correct. Overheating. Overheating ang tamang sagot. Okay, ganun yung mga tanong. Next. Natin to. Skip nyo na to. Hindi natin alam nyo na itong mga to. No? Ito. Importante, tandaan nyo itong part na to. Yung part na to, tandaan ninyo. Okay? Ano yung mga connector? Or for example, what are the common, tawag dito? Yung mga common expansion slots. Okay, yung mga 4 types of slots. Yung times 1, times 4, times 8, and times 16. Okay? Tandaan nyo itong part na to. Next, skip na rin natin ito. Installation kit. Another question. Ano yung ulang ilalagay kapag nag-assemble tayo ng computer? Hindi mo magawa Ano yung unang component na ilalagay?